Nagmula sa isang maimpluwensyang pamilya si Nance Tokop. At bunga nito, Isa sa pag-aabuso ko dati, nagagalit ako sa pulis. At ako'y bumababa at siya'y bigla ko na sasampalin. Madali po akong magalit. Because of competitions to our family, ako yung black sheep. uhaw sa pagtanggap, hinanap ni Nance ang bagay na ito sa kanyang barkada. Everywhere we go, nagkakaroon talaga ng trouble. Ako'y lulong sa droga. Subalit, Pakiramdam ko sa sarili ko, ang dami kong kulang. Hanggat sa nakapasok nga ako dito sa mga occultism, nag-a-astral. Yung paghihiwalayin mo yung physical na katawan sa kaluluwa. And then, nakaka-travel. May risk kasi doon na pag empty ang body natin ay pwedeng pasukan ng anumang spirits. mas lumala pa ito sa pagpanaw ng kanyang ama na siyang nagsilbing pangunahing gabay niya sa buhay. Galit na galit ako sa Diyos. Nasa kadiliman ako eh. And then, lalo pang dumilim siya nung nawala yung father ko. Sa panahong ito, natuklasan din ni Nance ang lihim ng kanilang pamilya. Isa sa uncle ko, they have powers, signs and wonders. Nung dumating naman yung kuya ko, may dala-dala rin siya agimat. Binigyan niya ako kulay itim na parang maliit na stick. Agimat yan sa mga trouble. At pag hinawakan ko ang kanilang mga balikat, sila'y tumatahimik. Na kahit saan ako pumuntang lugar, may gulo. Ang totoo, yung gulo, dala-dala ko. Malakas man ang kapangyarihan, wala namang kapayapaang matagpuan si Nance. May nakita ako isang gate. At nung sumilip ako sa butas ng gate, may nagpipreach na isang pastor. Parang ako ang pinapatamaan ng tao ito. Sabi ng pastor, alam ng Panginoon na wala kang matakbuhan. Isa lang ang pwede mong takbuhan, ang ating Panginoon. Nung tumulo ang luha ko, napayuko ako, at pagdilat ko uli, nasa harapan na ako ng pastor. At hindi ko malaman kung paano ako napunta doon. Nakita man niya ang liwanag, patuloy naman ang hatak sa kanya ng kadiliman. At yung gabi na ako'y matutulog na, galit ang demonyo. Sumakay na naman sa dibdib ko. Sinasakal ako. Pero itong pagkakataon na to, may Panginoon na ako. Sabi ko, Pangalo Jesus, lumayas ka! Yung time na yun na bitawan niya yung aking leg. Tuloy-tuloy na ang naging pagsuko ni Nance sa Panginoong Hesus at kaakibat nito ay ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Hindi ako naglilinis eh. Tinanong niya ako, anak, saan ka ba nagsisimba? At yun yung nag-start nung sumasama na siya, hanggat sa sumasama na rin ang mga kapatid ko. Nung binago na ako ng Panginoon, bibigyan na sana ako ng beer ng pinsan ko dahil may tindahan sila. Sabi ko, hindi, soft drinks lang. Sinasabi na sa akin ng mga kamag-anak ko, Nance, isama mo naman ang mga anak ko para magbago tong mga to. At ang lahat ng taong naargapyado ko, inutos sa akin ng Panginoon na puntahan ko at humingi ng tawad. Ang dating alipin ng kadiliman, ngayon ay isa ng lingkod ng Diyos. Hindi mo kailangan hanapin ang anumang kapangyarihan. Kailangan hanapin mo ang totoong kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. May mga himalang kayang gayahin ng demonyo, but he cannot raise the dead to life. Di lamang mga patay na katawan, pero higit sa lahat, mga patay na espiritu. That's why Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me will never die. Do you want eternal life? Life that begins right here with a taste of heaven in your heart? Magtiwala kay Jesus. This is how He describes Himself. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Revelations 1:8. Si Jesus ang tunay na nagmamalasakit sa iyo at sa akin, at siya rin ang susundo sa atin isang araw para isama niya tayo sa kanyang kaharian. This is Peter Carlos together with Alex Tinsay saying, God bless you. And God bless you more. See you next time.